Kabayan, bagamat balut sa hirap, siphayo at problema ang marami sa ating mga magsasaka at mangingisda, naroroon pa rin at buhay ang kanilang pag-asa na darating ang panahon na giginhawa din ang kanilang kabuhayan at lalago ang sektor na kanilang kinabibilangan. Ito kabayan ang nadama ng ating alamin sa ginagawa naming pakikipag-ugnayan sa mga kababayan natin sa larangan ng pananakahan, pangisdaan at pangingisda. Malinaw pa rin ang kanilang pananaw at puno ng pag-asa para sa kinabukasan. Dani, sa lugar mong ito nakita ko may mga taniman ka ng onions, sibuyas, at pagkatapos iba't ibang uri ng mga halaman, tapos may mga alaga kang isda rito. Ano ang kinabubuhay mong partikular dito sa lugar mo, Dani? Dito sa sir, sa pananim. Gulay, mga sibuyas. Meron ba namang ikabubuhay ang mga halaman na yan? Meron po sir, pagka maganda po yung presyo. Pagka maganda ang presyo, mga anong panahon yan para sabihin natin na medyo nakangiti ang mga farmer natin? April sir. April. So malapit na yan. Mga ilang buwan ba yung sibuyas mo? Pagka na-transplanting na po, mga 80 days. 80 days na, mga ilang bloke, ilang plat yung tinataniman mo ng sibuyas? Bali itong tinamnan ko po ito, sir, kalahating hektarya. Kalahating hektarya. Mga ano ang expected mo na pwedeng ibigay sa iyong ani? Hindi po natin sir, mga 200 ganon. 200 sako? Bags. Yung sako na red bag po. Red bags mo. At yan ay ibebenta mo saan? Dinadala sa sangitan? Hindi po, may buyer po. May nagpupunta na rito. Pagka maganda ang presyo ng sibuyas, mga magkano umaabot ang isang sako? Yung po. Isang buriki yan, ano? Hindi po. mga particular, regular. Pagka yung isang buriki po at na-tiyempo yung ay katulad nung unang-una 1,000 isang buriki. Isang buriki, ilang kilo yan? May 30, 25. Kita na yung farmer na maliit. Opo. Okay. Kabayan, kung ang ating alamin ang masusunod, ang dapat pangunahing pag-ukulan ng pansin ng mga namumuno ay kalusugan ng tao at produksyon ng pagkain. Sunod na lamang ang ibang pangangailangan. Diyan nasasalalay ang maayos na kinabukasan ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Ang lahat ng ito mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin subdivision. Magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay kung
Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Ang isusunod kabayan ay dagdag kaalaman ukol sa wastong pagpili ng mga alagaing inahin at palakihin, gayon din ang barako sa hog raising industry. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo kabayan, sa pag-aalaga ng baboy, ang pangunahing bahaging dapat pag-ukulan ng pansin at kakayahan ay ang uri at lahi ng mga aalagaan. Pangalawa na lamang po, ang teknolohiya at wastong pamamahala. Kapag ka nakapagsimula ng maayos na kawan na aalagaan, susunod na rin ang lahat ng dapat na gawin ng isang nag-aalaga. Kung kaya't payo ng mga dalubhasa na sa simula pa lamang, ay dapat tama na ang lahat ng gagawin. Chito, itong mga barakong ito, mga ano ang edad nito? Mga 3 months old yan, Chester White Barako. And ano ang kondisyon nila sa kasalukuyan? Okay naman sila. Ngayon, meron silang feed transition kaya medyo malalakas pang kumain. Kaya yan, medyo nag-exercise sila. Ano yung sa feed transition mo? Ano ang pinaka-special para sa kanila? Ano yan at this stage, starter ang kinakain nila from pre-starter to starter stage. Mga anong edad nila ngayon? Going 3 months old. And then, to make them very useful, mga anong edad sila pwedeng, ilaban na natin? Ay, pagka yung breeding stage na, siguro 7 to 8 months old yan. So, tetestingin pa namin to sa performance testing. Tinetest pa rin ninyo ang mga barako. Ano ang paraan ng pagtitest ninyo? Kinukuha namin yung timbang, yung edad, yung feed conversion, average daily gain, at saka yung physical traits, yung body conformation, leg strength. Yun, yung mga ganon. Paano naman sa performance nila sa breeding? Ano ang nakikita natin? Ang performance nila, dapat minimum ang ADG nila, average daily gain, nasa mga 640 grams at least at 5 months old or at 6 months old. And then, how many months old sila kapag pwede na natin gamitin as breeder? Between start niyan, mga 8 months old, pwede na gamitin sparingly. Payo ng ating alamin sa mga nagbabalak na pumasok sa pag-aalaga ng baboy kabayan kahit na sa backyard lamang. Kailangang kumuha ng mga matataas na uri ng alagain. Barako kung kailangan. O mga inahin para makakuha ng mga magagandang palakihin. At kung magsisimula sa mga palakihin o grower, bumili ng mga aalagaan mula sa mga mapananaligang alagaan ng baboy upang masiguro ang maayos na paglaki ng mga alaga. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, FeedPro lang po ating ginamit.
kapitbahay po namin subdivision, magkabilang ano po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIDS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Mamaya, pagsagot sa mga tanong at kahilingan mula sa mga nanonood ng ating alamin pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay kabayan, patuloy po tayo sa ating palatuntunan. Unahin natin ang tanong mula kay Miss Dominga Laparan ng Zambales. Ang ukol sa kung magkano ang mga dairy carabaos na dapat na alagaan. Ang may papayo po namin sa inyo kabayan, makipag-ugnayan po kayo sa agriculturist ng inyong bayan. Baka mayroon silang programa ukol dito. Maaari pang makakuha ng aalagaang kalabaw. Ang ukol naman sa orchids production, hayaan po ninyo, kung may seminar po kami ukol sa produksyon ng orchids, sasabihan po namin kayo sa pamamagitan ng ating palatuntunan. Miss Soledad Maghirang ng Binondo, Maynila ang nagpadala. Pakitawag po ang aming tanggapan kabayan sa 825-6564, 825-7454. At ang ukol naman sa mga malalaking rabbit na ating naipakita, kahilingan mula kina Bert Matias at Dindo Valdecantos. Narito ang ilang kaalaman ukol dito. Mga ilang kilo yan, sir? Ito po ay natimbang na mga 5.4. Pero lalaki pa. Lalaki pa po ito. Lalaki pa siya. Ang meat type, ito ba, well, makakawala. Ang sabi nila, kahit na raw yung mga ganyang klase, pwede nating ano yan, pare ko dito sa likod, dito. Ayan. Pwede rin daw alagaan as pet ito. Oh, pwede nga po, pwede po. Napakalaking pet niya. Okay. Gaano kalalaki yan? Malaki pa po ito, Sige, lalaki pa pasok po ito natin. ng kanan. Ang tawag po dyan, French Giant. Okay? At mga ilan ang iaanak niyang mga babae niyan? Ang ating pong sa una natin is mga 5 to 6. Yung French Giant. French Giant. Apa. Pero bakit ako nakapagpaanak nung yung New Zealand ng 8? Well, yung pong based dun sa aking napanganak sa ngayon, ay yung po yung aking yung data ko ngayon, 5 to 6 po yun. 5 to 6. Pero pagka siguro, dadami pa. Baka po dadami pa doon. And tama ba yun na after 17 days, pwede na namang makasta na naman? Pwede na po, pwede po. Ang gestation period po nito is 29 days. 29 days. Tapos mga 17 days, pwede mo na siyang Pwede pa anak uli. paanakin uli. Okay. So, madaling paramihin ang mga makakakuha. Opo. Tapos, ituturo din ba ninyo ang pagluluto? Sa ngayon po ay wala pa kaming Wala kayong magluluto. magluluto. Siguro sa ibang division naman. Ano? Opo. Okay. At saka makakatulong dyan ang GSK ng ating alamin. Yan, Kabayan sa kabuhayan, yung how to prepare, how to preserve, how to process, at saka pagluluto ng mga rabbit meat. Meat. Yan nga po. Opo. Okay. At ano-ano makikita rito sa inyong rabbitry? Ito po yung ating California White. Okay. Ito rin po ay imported na galing US. Okay. Ito rin po yung ating California White din po ito. At saka po yung New Zealand. New Zealand. Ito po ay ang ating pong dumating na stock ng New Zealand ay nasa 20.
So ito po ang aming management para po dito sa rabbit. Kabayan, kung sakali pong may mga kahilingan o mga tanong po kayo sa aming mga naipapalabas sa ating palatuntunan, kontak lamang po kayo sa amin sa telepono o sa email ng ating palatuntunang ating alamin. Q&A ng ating palatuntunan. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision. Magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga pagpapakitang gawa ukol sa commercial bread making. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, bukod sa pagdaraos ng mga seminar sa GSK Center sa Parañaque, nagsasagawa din po ang ating palatuntunan ng out-of-town seminar bilang tugon sa mga kahilingang tanggap. Kailangan lamang na bigyan kami ng sapat na panahon para mapaghandaan ang lahat ng mga isasagawa. Ang detalye ay sa aming tanggapan. Tawag lamang po kayo, kabayan. Bueno, narito ang isang halimbawang demonstration ukol sa commercial bread making. Kabayan, ukol po sa mga anunsyo sa mga petsa o date ng mga seminar, sundan po lamang kami sa telebisyon at sa Facebook. Makikita po ninyo ang mga schedule ng mga seminar.
GSK Kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. Mamaya, babalikan po natin ang talakayan sa Pulong-Pulong Pangkabuhayan. This time sa Bayan ng Pugo sa La Union. Malapit lamang po sa lalawigan ng Benguet. Pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin itatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, FeedPro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision. Magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Alam po ninyo, kabayan, kamakailan ay naisagawa ng ating alamin at FeedPro ang isang pulong-pulong sa Bayan ng Pugo sa La Union, na kung saan ay dumalo ang maraming ginang ng tahanan na siyang nag-aalaga ng baboy doon. Lahat ay nasiyahan sa dahilang tanggap nila ang pakaing FeedPro at paraang PIGS sa pag-aalaga. Ang nagbigay daan po dito sa nasabing seminar ay ang dealer ng Bayan ng Pugo, si Lita Vergara. Saan po ninyo nilalagay, Aling Lolita, ang inyong tindahan? Nasaan ang tindahan po ninyo? Actually, dyan sa Pugo Market, doon sa malapit sa Colorton Construction, pero nasa bahay na ang mga feeds. Ganon, sa bahay na. Ibig nyo sabihin, nasa bahay. Paano bibili sa inyo kung nasa bahay? Meron naman, sir. Pipick upin na lang nila. Ganon? Opo, sir. Kung magpipick up sila, libre ang inyong tracking system. May truck kayo? Meron kayong mga trailer?
Wala po kaming trailer, sir. Maliit lang yung sasakyan namin, pero karamihan may sariling sasakyan na humahakot. Wala na yung mga truck. Anong ginagamit nilang panghakot? Depende po sa mga gumagamit, sir. Mga elf, mga sari-saring sasakyan. Mga tricycle, mga kariton, etc. Pero big time ka na pala. Sabi mo, ilang taong ka na gumagamit ng FeedPro? 10 years na, sir. 10 years na. Ano ang nakita mong magandang resulta sa pagpapakain ng FeedPro? Maganda, sir, kasi noon, yung pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Okay na. At saka yung mga alaga naming baboy, maganda rin ang outcome. So kung ano pangalan ni Mayor? Mayor Baluging po. Si Mayor Baluging. Kung sakasakaling pupunta si Mayor Baluging, hindi ka mapapahiya na ang kaniyang aabutan doon ay baboyang walang amoy? Hindi po, sir. Ano yung hindi? Hindi ako mapapahiya, sir. Maiimbitahan mo sila, no? Pwede, sir. Okay. Pwede bang malaman namin kung itong mga kababayan natin, if they want to see a sample of a PIGS, pwedeng pumunta? PIGS na ba sa'yo? Hindi po, sir. Yung dating kulungan po kasi maliit lang yung lupa namin na kinalagyan ng kulungan ko. Pero maraming may kulungan na pwede kong ipakita. Pero yung kulungan natin, pwede natin baguhin. Pag may bagong lupa, pwede siguro. Bakit? Wala ka ng lupang natitira? Meron naman. May kunti lang. Maliit lang. Hindi, kahit nasa paso, pwede. Pwede naman, sir. Ito ha? Okay. Pasa't nagkaroon tayo ng pagkakataon, lagay natin yan sa PIGS. Ano ha? Okay? Pwede mong imbitahan yung mga kabayan natin na bumili na sila ng FeedPro, mag-shift sila sa FeedPro, pumalit sila sa FeedPro, at pagkatapos gumamit na rin ng PIGS. Ilocano sila. Address them in Ilocano. Mga kakailyan, no? Kaya't yung padasan, ti FeedPro nga pids, libre ti umay, nga jay balay, nga mangkita, wino mang padas, iti FeedPro tayo. Ano yung iprito? Libre silang pupunta sa bahay kung gusto nilang gagamit ng FeedPro. Ipiprito? Ha? Baka magkamali tayo, iprito yung mga baboy na. Ano yung ibig sabihin ng prito? Libre. Libre silang pupunta sa bahay, hindi iprito. Libre silang pupunta sa bahay, hindi prito. How many people? Meron akong 7 inahin, 1 bor, mga piglets, may 16 lang. Kasi, at saka may fattening akong konti rin. Ilan ang fattening po natin, Aling Lolita? Konti na lang, sir, kasi nabili na. Sa palagay mo, finally, masasabi natin na may kinabukasan, may future, at maganda ang pag-aalaga ng baboy sa bayan ng Pugo? Po, sir. Bakit hopefully? Kasi kung gagamit sila ng FeedPro, yung paganda nila ang mga alaga nila. Gaya ng naranasan ko sa aking alagaan ng baboy. No, kagaya yung naranasan ko mula nang nagsimula akong magpakain ng FeedPro. Yes, okay. Bibigyan pa ba kita ng t-shirt? Hindi na po ito. Sa kanila. Bibigyan sa kanila. Okay, palakpakan po ninyo si Aling Lolita. Bagamat may kalayuan sa sentro ng pamayanan ng bayan ng Pugo sa La Union, Cagayan, dumagsa pa rin ang maraming nag-aalaga ng baboy sa pulong-pulong na ginawa ng ating alamin at FeedPro. Nagpapatunay lamang na kalat na ang kaalaman ukol sa kampanya sa wastong paraan ng pag-aalaga ng baboy at pakaing FeedPro. Ang lahat ng ito, kabayan, sa ating extension service ng palatuntunang ating alamin. The Filipino
local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya, kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, piling-piling kabayan at pamilya sa bayan ng Tagudin sa Ilocos Sur. Ang ating pong nakaugnay kabayan para po sa ating palatuntunan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Gabay, napadako po ang ating palatuntunang ating alamin sa bayan po ng Tagudin. Ano po? At dinayo po namin ang barangay Tarangutong. Tarangutong. Hirap sabihin. Tarangutong, kabayan ko. At ang pamilya po ng De Ocampo ang aming pinuntahan sa kinalalagyan po nating alagaan po ng hayop. Pero itong pong kinalalagyan po namin ay mayroon pong samot-saring mga proyekto sa paghahalaman, paghahayupan, at saka pwedeng balang araw ay maging isang parke, isang resort, ano po, na binabalak po ng nasabing pamilya. At kasama natin dito, siguro we can, teka muna, isama natin si yung nag-introduce, ano. Alika nga rito, ano, Angelo. Angelo, sumama ka rito sa amin. How were you able to meet Asan? So far sir, nag-apply sa amin sa office sa Vigan na bilang isang technician. Okay. So nung time na may mga estudyante tayo na OJT na job trainee, so siya yung pinag-handle ko dito, napunta dito sa farm, and then yung mga estudyante. So na-meet naman nila sir at ma'am. So nagkakilanlan. Kakilala sila. Po. Okay. And Asan, when you came into the picture, isang technician ka dito, paano namang napalapit ang relasyon ninyo ng mga De Ocampo? Actually po sir, nung napunta po kasi ako dito, sila na po mismo ang nag-ano sa akin. Nagpakita po na sila ng magandang loob po. Okay. So doon na po ako naano sa kanila, napalapit. Napalapit ka ng husto. Paano naman na napalapit ka ron sa isang anak nila? Sir, istorya ng buhay mo yan, di ba? Anong nangyari doon? Anong nangyari? Paano kayo nagkakilala at anong nangyari at nagkabuo-buo ang isang pamilya rito? Actually, through Facebook po. So, si Mr. De Ocampo din po ang nagpakilala po sa kanyang mismong anak. So, doon din po kami nagsimula. Tapos, yun na po. Ano siya, nagugulimihanan, ano? Nahihirapan siya mag-describe ng kanilang naging buhay. Love story in the sky. Ika nga, sabi nga ni Mr. ni Mang Ador, di ba? Love matched by heaven, ano ha? Paano po ninyo na kaugnay lahat ng mga ito? Yeah. Ang nangyari ay noong
nandito siya ng technician, maganda yung sapatos niya. Ngayon, nakikita ko, yung nag-i-injection dito sa mga baboy na sabi ko, tingnan mo yung batang yun. Yung sapatos, napakaganda, pupunta dito sa may, di madudumihan ka ko yung sapatos. Sabi niya, siguro yan ang, dahil yan ang trabaho niya, sabi niya. Kaya, kaya kung... Kanino yung sinabi yun? Sa misis ko. Sabi naman niya, kaya kung ipakilala natin kay Francis Arvin. Yan ang umpisa. Yan ang umpisa. Si ma'am pala ang nag-match, ha? Paano nyo naman, nagustuhan po itong, at that time, dalaginding na pumasok sa inyong farm? Nagustuhan ko dahil sa ugali niya, very simple. Simple, country girl. Tapos siguro, ito na siguro ang mabuti para kay Arvin. Kasi sa Amerika yon, siyempre, ibang mga tao doon, bihira makitang country girl. So, I think Francis Arvin likes a simple country girl. Kaya nga sabi ko, tignan mo siya, hindi niya hindi bali ang mga sapatos diyan. Basta pasok siya, gawa ng trabaho. Ayan, we were impressed by her being industrious at simplicity and generosity of her and her willingness to be there, whatever that is, na hindi niya kinahihiya ang magaganyan. Hindi na tatatakot doon, ha? Hindi na tatatakot doon. So, nung pag-uwi namin sa Amerika, Arvin, alam mo? Dinala niyo si Cinderella. Dinala niyo yung Ali. We met her somebody, sabi namin. Alam mo, uwi naman muli kami. In August, sabi namin, would you want to come? No, sabi niya. Ipapakilala namin sa iyo ipapakilala ikaw kay Asan, sabi namin, para alam mo yung sinasabi namin. Hindi, sabi niya. No, sabi niya. Pero in the meanwhile pala ay wini-work out niya sa hospital kung paano siya magbakasyon. Aba, one day sabi niya, Daddy, have you gotten me a ticket? Kung ay sinabi niya sa akin. Sa kanya, why? Do you want to come? Oh yes, I think so. Sabi naman niya, sige. Nakuha namin si Arvin dito. That's how they met, personally. Pero in between, nag-Facebookan na sila, secretly. Alam mo, kung talaga mga ador, di ba sabi mo, destiny? Mga destiny talaga. Kailangan. Whether you like it or not, yung pagmamatch na yan, talagang ginawa. Ginawa. Yan na talaga ang ng kanilang landas. Iginuhit ng tadhana. Yan ang iginuhit ng tadhana. Yan ang landas talaga na dapat. Asan? Yung sapatos mo, tinago mo? Meron pa po. Nandun pa yung sapatos mo, ha? Dapat mahalin mo yung sapatos na yun kasi doon pala nag-umpisa yung pag-meet ninyo ni Arvin, Arvin, oo. Di ba? Apo. Okay. Sir, ikaw ba agriculturist o what? Hindi ako agriculturist, ako ay accountant lamang. Matagal ako na nagtatrabaho sa accountant, pero ang pag-aalaga ng baboy kasi ay malapit sa aming puso, kaming mga magkakapatid. Bakit po? Ang aming tatay ay isa lang na farmer at saka fisherman. Nung araw, kami ay nag-aalaga ng baboy. Naalaala ko pa na noong kami ay nag-aaral pa, hindi pa pinapanganak yung baboy ng aming ina, ay naisanla na. Parang mayroon lang kaming babaunin pagpunta ng Manila na mag-aral. Kaya yung pag-aalaga ng baboy ay malapit sa aming puso. Pati yung mga nag-aalaga na katulad natin na nag-uumpisa ay malapit sa aming puso. So at the time, yung baboy ninyo na manganganak pa lamang, alkansya na? Hindi alkansya, nagastos na. Dahil na sa eskwelahan. Sobra naman ang projection ng tatay ninyo. Yeah. Ganon kami kahirap na noong nag-aaral pa kami. At ako nga ang panganay ng pamilya,
Kaya noong nakapasok ako ng trabaho, dumarating naman yung mga kapatid ko na kinakailangan naman na ang aming magulang naman ay walang kakayanan na magpaaral sa kaya ganun ang nangyari sa amin. Ako muna nakapag-aral, nagtatrabaho habang nag-aaral. Second year ako noong magtrabaho ako ng college. Kaya habang nagtatrabaho ako, nag-aaral, ito na naman yung isang kapatid ko na darating, ay kailangan makatapos din sila ng ganon ang pag-aaral. Ganon ang aming na magkakapatid. So to cut it short, kayo po ay nagtagumpay sa inyong trabaho, and once upon a time you were once a vice president of what company? American Wire and Cable. American Wire and Cable, malaking kumpanya. Malaking kumpanya. Kung hindi number 1 ang American Wire and Cable nung araw, ay maaring number 2 kasi ang naglalaban Phelps Dodge of the Sorianos and American Wire and Cable. And then after that po, Mang Ador, nag-retire kayo, pumunta kayo ng Amerika. Anong trabaho niyo sa Amerika? Ganyan pa rin. Nag-retire ako na as a controller of a company, and then lumipat kami sa Amerika. Sa swerte naman na marami din pala nangangailangan ng ganong klaseng trabaho doon sa Amerika. Kasi ang aking expertise ay sa manufacturing ng Pero accountant po kayo. Bakit napunta kayo sa pag-produce ng mga pagkain po ng aso? Yan ang kumpanya ngayon na aming tinututukan dahil nung nag-umpisa yung kumpanya na yan, kinuha ako na kailangan mag-streamline, gumawa ng mga procedures, ng mga tungkol sa manufacturing. At ang kulang doon talaga sa Amerika ay yung bihasa sa costing ng mga manufacturing environment. And you were the right person. Siguro nga ako nga ang right person, at ako ay nahihirapan na mag-retire ngayon dahil walang papalit. 5 na yung aking tinuturuan na dapat pumalit sa akin. Hindi pa rin matuto. Hindi pa rin matuto. Kaya ngayon ay okay na. Okay, kabayan ko, pamilya po ng De Ocampo, at na-meet po natin sa pamamagitan po ni Angelo, ipinasa kay Asan at pagkatapos nakarating po kay Aling Jenny, at ultimado nakarating kay Mang Ador. Okay? And all of you are from La Union and Ilocos Sur? Tagudin kami, Ilocos Sur, and Asan is from La Union. Okay, at nagsama-sama po sila, kabayan, dito po sa lalawigan po na kinalalagyan po namin at pinuntahan ng ating palatuntunang ating alamin upang masipat po natin at makita ang mga proyekto na nagbuo ng 2 pamilya. Dahilan po sa pag-aalaga lamang ng baboy na walang dalang masamang amoy ay nagbigay po ng buhay sa mga nakausap po natin dito, si Aling Seni, si Mang Ador at saka si Asan. Okay, kabayan, mula po sa ating kinalalagyang barangay, Tarangutong. Naku, napakahirap sabihin ng Tarangutong, kabayan. Barangay Tarangutong. At kinalalagyan po natin sa bayan po ng Tagudin, dito po sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ang inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat.